Hello guys! So panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw nito. So ngayong araw kung napapansin nyo, meron tayo ditong baboy. So anong klaseng baboy yan? Yan yung mga wild pig or yung native na baboy dito sa atin. So sang atin dito sa Pilipinas. So yan, meron siyang mga anak, gala lang. Yung nanay niya nakatali lang. Ito yung iba. So yan, kung san lang pupunta, di kita, nasa ilalim. So yan guys, nasan ba tayo ngayon? So nandito tayo sa isa sa mga suki na natin kasi yung may-ari nito breeder rin ng aso. So tayo yung kinukuha niya para mag-shooter sa mga alaga niyang aso. Hindi sa baboy kasi hindi tayo nag-shooter niyan, pero nag-i-AI rin tayo ng baboy, yung tinatawag na artificial insemination. So ngayon pupuntahan natin si Sir at tatanungin natin tungkol sa kanyang mga alagang baboy. So ayun, yung mga anak, ang liliit. Ayun pa, sobrang liit. Kita nyo ba? Ayan o. So yan, dito pa. Ayun. Ayun, tsaka ito pa. So guys, ito nakita ko lang sa kanyang bakuran. So kukuha na tayo sa kanya ng konting kaalaman kasi kahit pa paano may experience siya, kasi kung napapansin nyo, yun pa lang yung nakita nyo, hindi pa yon, marami pa yon. So ngayon, sir, kilala ka po? Francis Romel T. Villar Gomez, 24 years old, from Salvacion, Iriga City. Single. O yun, kompletong-kompleto. So yun yung gusto natin. So sir, in case lang na merong naghahanap, kung kasi single ka, baka merong single dyan na yung parang magka-interest ba sa'yo, ano, saan ka ba kukontakin? IG or Facebook, pwede rin sa Twitter, Francis Romel Villar Gomez, Facebook. So yun, tayo si Sir. So ngayon, unahin na natin ito dito kasi nandito na tayo. So meron tayo ditong nakakulong. Sir, unang-unang tanong, Sir, paano ba kayo nagsimula o napasok sa pagbababoy? Nagsimula ako nung dapat bumili kami ng isang baboy lang. Maliit pa siya. Gagawing pet sana. Pero nag-research kami, pwede pala siyang i-breed at paramihin. Kaya bumili pa kami ng isa, tapos yun, dumami na sila. Madali lang dumami kasi mas madali silang mag-hit. So yun, so napakadali lang raw palang paramihin. So sir, sa klase nung pag-aasikaso na parami mo sila ng ganito. So kasi guys, marami na to, yung iba halos mga nakatali lang. So di ko alam kung bakit may nakakulong dito, yung iba nakawala lang. So mamaya tatanungin natin. So sir, kumusta yung klase ng pag-aalaga ba kung sa ikukumpara natin sa baboy na yung malalaki, yung tinatawag na hybrid, yung, o kuya yung puti? Ano ba yung pagkakaiba sa pag-aasikaso sa kanila? Yung advantages nitong mga itim na baboy is madali lang silang pakainin. Hindi sila masyadong sa budget. Kasi hindi sila, kahit feeds or mga dahon-dahon lang, kaya nilang kainin. Kaysa dun sa puting baboy, kailangan mo ng feeds. So yun, budget friendly. So yun, budget friendly pala yung ating mga native na baboy. So ngayon, magpapatur tayo kay Sir. Sir, bakit ito nakakulong, yung iba nakawala? Yung mga nakakulong is ready to na sila, to slaughter. Pwede silang katayin kahit anong oras ka. Halimbawa, birthday mo, pwede mo silang katayin. So halimbawa, birthday ko, so sa birthday ko, sir, pwede ba ako niyan? Pwede naman, pero kailangan may lagay. So yan, kailangan pala may lagay. Kala ko pag birthday ko, pwede rin ako dito kumuha. So eto palang nakakulong, 4 na piraso. Dito sila kumukuha ng pangkatay. So ito yung nakahanda lang na anytime na gusto nilang kumatay, magkakatay na lang sila. So kaya magpapaturo tayo kay Sir kung nasan yung ibang mga alaga niyang baboy. So bakuran lang nila to. So ayan, so dito may nakita kaagad tayo. So ayan, meron na naman tayo. So ito ay isang buntis. So babae siya. So yan, ang taba. Pero ang baba nila kumpara mo dun sa mga hybrid o yung puting baboy. Yan, halos konti na lang, sasayad na yung tiyan nila sa lupa. So yan, pakakainin ni tatay. Dahon ng lubi-lubi. Tingnan natin. Pagkain nila, kaya medyo tipid lang talaga. So yan, ganyang klase lang yung pagpapakain. Yan sir, yung pagpakain nyo sa kanila, ganyan lang ba yung mga dahon-dahon lang, lubi-lubi, o may pinapakain pa kayo tulad ng feeds o yung kung ano-ano na? Minsan pinapakain din sila ng feeds, minsan yung yung sa palay, bidaw. Yung darak. Yun yung darak.
So, yan. Yun yung Pero- palaging pinapakain sa kanila kasi mas mura lang yun. Yung per kilo nun is 14 pesos lang kaya madali lang mabili. Bagay, yun naman kasi talaga eh. Kasi kung yung commercial feeds natin masyado nang mahal, halos umaabot na ng 40 pesos na yun. Tapos pa yun ng mga tirang kanin, ganun. Yung mga tira-tirang kanin. Yun, alam ko rin yun, medyo na may nakikita rin ako nun talagang, yung iba nga, pinapakain lang talaga ng mga tira-tirang table food. Pero, syempre daw, dapat hindi panis. Ayan, tingnan natin kung paano kumain yung laga nila. So, yan, medyo parang gustong tumakas. So, ayan. Ang takaw. So, ganyan lang. So, ayan, buntis na siya. So, ilang buwan ng buntis yan, sir? Basta ang ano niyan, manganak siya na ngayong buwan, ngayong November, mga November, yung estimated date na manganak siya. So, yan, mga anak na. So, sa tingin nyo, sir, mga ilan kaya iaanak niyan? Mga ano ata yan, mga 10, ganun. So, yan, ang rami. Kasi kung makikita nyo, ang baba niya, pero ang laki kasi talaga nung katawan niya. Bagsak na bagsak yung tiyan, yung halos kuba na, nakalundo na yung likod niya. So, yan. So, magpapaikot pa tayo kay sir. Meron pa akong nakikita. Meron ditong may mga anak na native na baboy. So, guys, tingnan nyo. Eto, nagsimula lang sa isa si sir. Hanggang sa dinagdagan niya, kumuha rin ng isa pa na lalaki para paramihin. Pero yung main purpose niya dati, kung bakit siya kumuha ng baboy, is pang pet lang. Pero hanggang sa dumating sa ganito na, ang rami na. So, yan. Sir, sa pag-aalaga nito, na naparami nyo ng ganito, kumusta ba yung kita? Malakas ba yung kita sa pag-aalaga ng native na baboy? Kita kasi pwede mo silang ibenta kahit maliit pa. Kahit malaki na pwedeng ibenta pang katay. Tapos nagbebenta rin ng mga karne nito. Yun. So, sir, sa isang biik ba, magkano yung aabutin? Isang big Magkaiba na ba yung babae siya kalalaki kung magkaiba man yung presyo? parehas lang sila ng presyo para sa amin. Nasa 2,500 pesos ang isang ganito kaliit na baboy. So, ilang buwan na yan, sir? Going for 3 months na yung ganyan. Pwede na siyang iwalay sa nanay. So, yan. Magti 3 months na pala to, pero yan, kumpara nyo dun sa mga puting baboy natin, eh, maliit pa to. Kasi yung native nga is talagang maliit naman. Tayo ang Pilipino, maliit eh. So, pero may tinatagong malaki. So, ngayon, meron pa akong iba. So, ito, meron akong nakita. Dalawa lang balak na ano talaga yan, sir? 5 po yung anak niyan. So, Yung iba, sa iba ano, ayun. So, yung ibang anak daw na, 3 pala to. Ito yung No. isa. tapos yung dalawa ataan dun sa isang nanay. So, yan. Yung ibang anak niya daw, kasi 7? 5. 5. Yung dalawa daw namamasyal sa ibang inahin. So, ikot pa tayo. So, yan guys. Ito pa. Kung napapansin nyo, halos puro lang nakatali yung mga breeder nila, yung babae. So, yan siguro yung kainan o inuman, nakaplanggana na lang. So, ito, ang liit pa, pero ready for breeding na daw yan. So, ayun guys. Ang liit pa, pero ready for breeding. Sir, ilang buwan na po ba yun? Mga nasa 7 months na yung ganyan. Pwede na silang mag-breed. 6 months, pwede na silang breed. Madali lang sila mag-hit. So, yun. So, ready for breeding na daw. 7 months na. So, malapit na. Malapit, pwede na rin sigurong katayin niya. So, eto naman ay... eto pala yung lalaki nila ni sir. So, yan. So, Ito yung ilang, lalaki. yan sir, gano'n na yan katanda. Matanda na yun, yung pinakauna dito. So, Mga yan nasa pala. 1.5 years na ata. So, yan pala yung pinagmulan ng pagpaparami ng lahi nila dito. So, sir, asan nga pala yung asawa nito, yung pinakaunang nabili nyo na babae? Ayun, ano na, nakatay na. So, yun, nakatay Medyo na. tumanda na kasi yan. So, yun, di na kayo naawa pagkatapos yung pakinabangan. Hindi, biro lang. So, dito meron pa akong nakita, meron nag-iisa. Kulay. So, ayan. Kung napapansin nyo, parang may guhit-guhit siyang brown. So, yan, galang-gala lang. Sir, napansin ko lang dito sa lugar nyo, nasa likod lang ng bakuran yung mga nakagala lang. Sir, kamusta yung mga kapitbahay nyo? Anong comment nila sa mga baboy nyo? Natutuwa ba sila? Minsan natutuwa, minsan hindi. Natutuwa sila kapag maliit pa kasi cute. Pero kapag lumaki na, hindi na. Bakit naman sir hindi natutuwa? Namimiss din na yan kapag ano. So, yun nga, yun yung isa sa problema. Kaya kailangan, pag mag-aalaga kayo ng ganito, may maayos rin na bakod. So, yan, di ko alam, baka palayasin tayo ni sir kasi parang inaano ko tong lugar nila. So, ayan, eto, sarap na sarap sa pagkain.
So ayan guys, yung pag-aalaga ng native na baboy is dito kasi talaga sa lugar namin, maganda yung kita ng ganitong klase ng baboy. Saka madaling alagaan. Kaya kung napapansin nyo dun sa mga unang video natin, sila si Pig, yun, kaya rin ako nag-umpisang mag-alaga ng baboy na native. So, sir, ano ba yung pagkakaiba nito sa pag-aalaga nung sa malaking baboy, yung puti o yung tinatawag nating hybrid, kumpara mo dito sa native na baboy? Alin ba yung mas madali o parang mas magaan na alagaan? Mas magandang alagaan kasi hindi na sila kailangan ng commercial feeds. Tapos hindi na nila kailangan ipurga. Hayaan mo lang sila sa bakuran mo, pakainin mo lang, dadami sila at dadami. So, hayaan nyo lang. So, compare sir sa yung tinatawag natin na mga hybrid na baboy, yung puti. Eh kung yun, binabakunahan pagkapanganak, pinuputulan ng ngipin, pinupurga. So, ibig nyong sabihin sir, ito hinahayaan nyo lang manganak. So, bahala na sila, walang bakuna, walang purga. bakuna, walang purga kasi yun yung natural nilang habitat. So, yun, talagang native, natural na natural. Kaya nga tinawag na native kasi natural. So, yan. Ito yung ating baboy dito sa ating Pilipinas. Native na baboy. So, sir, magbabaka sakali lang tayo. Sir, meron ka ba dyang extra lalaki na pwede natin dalhin? Meron, ito pwede na yan. So, yan. May dadalhin tayo pa uwi. So, ibigay yun natin ni sir. Tama ba, sir? Sa magandang halaga. Ayun, sa magandang halaga. So, di na muna siguro wala tayong halaga na maganda. So, yan. So, napansin ko, sir, meron kayong itong native na baboy. Meron rin akong nakita kasing kulungan doon. Ayun. So, meron akong nakitang mga yung malalaking baboy talaga. Saan ba tayo dadaan, sir? Yung pangkatay ko. Sir, magbe-birthday na ako. Kahit isa lang. So dito nakita ko meron rin silang alaga, yung malalaki. So sir, bakit kung sabi mo mas madaling alagaan, bakit nag-alaga pa kayo nito? For breeding din yan para rumami din. So yan. So ito sir, Para talagang naka-feeds lang to. Oh, feeds lang yan. For breeding yan lahat, tatlo yan. Yung isa nga buntis Puro na. to babae. Puro yan babae. So ayan. Yung isa malapit ng maglandi oh. So, Buntis na siya. ito buntis na. So yan, grabe yung diferensya ng size kumpara mo dun sa native nila. Ayun. Yun, ready for breeding. Ito, ready na rin for breeding pero 1/4 lang yung size ng native natin kumpara mo dito sa mga ating baboy. So, ayun guys. So, kung napapansin nyo, ayan, parang galit sa akin. Gusto kong palisin. Huwag kang maingay. Baka masaktan ka. So, sir, parang gusto tayong paalisin eh. So sir, tatanong ko lang, kung dito sa malaking baboy na to o yung hybrid nating baboy at ikaw kumpara mo dun sa native nating baboy, alin ba yung mas malaki yung kita? Mas malaki yung kita ng puti. Pero ikumpara mo sa magagastos mo sa kanila, mas malaki yung kikitain mo sa itim kasi parang libre na lang yung pagkain nila eh. Kaya makaka-income ka talaga ng makaka-income. So, yon. Oo nga naman. Kasi pag dito ka, so hindi ko naman ka dinidiscourage siya. Parang at least kahit pa paano may konti kayong idea. So, dito raw kasi, okay naman yung kita. Kaya lang yung problema nga raw is yung sa gagastos ka ng malaki. Kasi bibili ka ng feeds pang pakain sa kanila, yung commercial feeds. Sa ngayon, panahon natin ngayon, talagang mahal na rin pataas ng pataas yung ating mga feeds. At dun naman sa native na baboy, mabilis daw rumami, tipid sa pakain, at syempre mas malakas yung income dun. Pero alin ba sir yung mas mabilis kung sakaling halimbawa meron kayong pang out na ganitong baboy at nung native na baboy, alin ba yung mas mabilis mabili? Mas mabilis mabili yung puting baboy. Kasi yun talaga yung uso dito. Yun yung pinaka-tinatanggilik ng tao. Yun yung mas kilala. Yung puti, yung itim, ano lang sila, parang option lang. Halimbawa, katayin, alagaan. Yung puti talaga yung pinaka-ano. Kaya malalaman mo naman yung kumpara nila. So, yun. So, mas mabilis nga talaga naman daw na ibenta yung puti kasi yun talaga yung kilala natin, kinagisnan natin. So, yung pagkakakilala kasi natin sa mga
native na baboy. Ako nga yung main purpose ko kung bakit ako nag-native na baboy is kasi yung parang pang sarili lang. Kasi di sila masyadong kalaki o di ganito kalaki. So halimbawa may birthday, kakatay ka lang ng isa. Yung parang sapat lang na hindi sobra kasi maliit rin nga lang naman yung native na baboy. Pero siguro nagma-maximum sila ng 30 to 60 kilos yung pinakamalaki na yung talagang native hindi pa yung upgraded sa ganitong lahi. Yung parang yung lalaki nito breed mo, ginamit mo dun sa native na baboy. Yung tinatawag na crossbreeding. So, yan. So, ngayon tatry natin, sisilipin natin kung meron pa bang iba dito. Ay, yan na yung ano nyo, sir, no? Oo, wala Yung nang. kanina. So, yan. Sir, kailan pa pala kayo nagsimula nitong pag-aalaga nyo ng native na baboy? Mga ilang taon na ba? 2 years ago lang, pero ganito dumami na, marami na kaming nabenta, marami na kaming nakatay. Kaya madali lang talaga silang dumami. So, 2 years. yun. 2 years ago. So, ako nag-start na, pero wala pa. So, sana ganun rin yung mangyari sa akin na 2 years pa lang, marami na at marami nang nabenta. So, ngayon, itutur ko kayo ng maayos. Iikot ako ulit dito sa bakuran nila ni Sir. So, ayan. Ito parang ang tapang. Asan na? Ayun. Di ko nakikita. Ayun pala. So, ayan. Itong isa. Tingnan nyo. Yung lupa. Parang araro lang. So, pwede siguro to. Sir, pwede ba tong gamitin sa pag mag-araro ka ng lupa na tataniman mo ng pananim? Pwede naman ata kasi binubungkal nila yung mga lupa. So, yan. Humanap din kasi sila dyan ng pagkain tulad ng mga bulate. Kinakain nila yan. So, yun. So, yun pala. So, pwede nyo rin pala tong gawin pambungkal. So, kung magtatanim kayo, pwede kayong maghanap o promenta ng baboy na native. Kasi tira nyo, sabog na sabog yung mga lupa. Yan o. Grabe, ang laki. Ang talas ng nguso, ang haba. Yan. So, eto. Ilan yung anak nga nito, sir? Ito yung anak niyan lahat. So, eto, 7 yung anak niyan. Nasaan na yung mga anak niyan, sir? Diyan lang sa paligid. Patambay-tambay lang. So, yan, patambay-tambay lang. So, relax sa buhay. Walang problema, walang iniisip. So, kanina nga sabi niya, yung iba daw na anak doon sa unang pinuntahan natin, pumapasyal pa daw dito sa isang nagpapagatas, dito sa isang inahin. So, ayos, ang galing. Kasi kahit saan pwede silang sumuso. So, guys, tandaan nyo, kahit saan pwede kayong sumuso. So, hindi ako maliban sa akin. So, biro lang. So, yan. Iikot na tayo para makita nyo yung kabuuan at kung ilan yung alaga nila. Kaya lang, yung iba daw nasa layasan, yung mga maliliit pa. So, iikot ko muna kayo. So, ayan. Aso yan. So, ito. Yan. Ayun. So, ang rami. Itong isa, tinan nyo. Sobrang liit. Buti na lang maamoy yung ano nila. Ayun, tumakbo na. Parang daga. Pero ang bilis niya. Babae. So, yan. So, sana maabutan tayo na sir nitong mga nakakulong niya dito kahit isa lang. So, masarap daw kasi itong lechonin. Ayan. Native na baboy. Ang haba ng uso. Ang iiksi ng tenga. Ito yung isa, yung buntis ng taba-taba. At ito naman yung mga sumususo kung san-san. So, wag na wag nyo yung tutularan. Ayan. Ito yung tatlo. Ito atang isa ang nakikisuso kasi ito yung maliit eh. Yung dalawa magkapareho ng size. Ito maliit. So, ayan. So, natural yung pumapayat kasi syempre nagpapagatas. So, kung 5 yung anak niya, may 7 pa sa kabila. So, expect nyo na mga 2 yung sumususo sa kanya. Kasi marami yung nakikisuso. So, yan, putik. Dito tayo dadaan. Silipin ulit natin itong dito. So, kung makikita nyo, malit lang yung area nila. So, yan yung bahay nila. Yan. Tapos, yan sa may mga puno. Yan na yung parang boundary. Tapos, hanggang dyan lang, oh. Yan na yung pinag-iikutan ng baboy nila. So yun, kapitbahay naman na mabait daw sa kanila.
about dito sa baboy nila. So, ayan. Gala lang. Di mo alam kung saan galing, kung kaninong anak to. So, pagala-gala. Pero yung kagandahan kasi dito sa mga native na baboy, hindi lumalayo. Alam nila kung saan sila uuwi. So, ito ang bikinis. Yan, ang laki. So, ayun na nga guys. So, magpapasalamat na tayo kay Sir. So, maraming salamat Sir at pinayagan mo kaming ipakita itong dito sa bakuran nyo. So, yan. So, Sir, baka may gusto kang sabihin o pasalamatan o baka gusto mong manawagan. Salamat din sa pagpunta dito and shout out pala sa billiard boys dito, sa mga para-billiard dito sa Salvacion, and nananawagan ako sa mga single dyan. Chat nyo na ako. So yun, nananawagan siya kung sino yung mga single daw dyan. Pwede siya ngayon. So sir, nga pala nakalimutan ko. So sir, for sale ba tong lahat ng mga maliliit nyo dito? Opo, yung for sale po yung 4 na lalaki dyan. Yung babae may nakabili na. So yun, pick up na lang. ilan yung lalaking for sale sir? 4, 1, 2, 3, 4. 4 yan. So meron ditong mga for sale. So pwede nyong kontakin si sir dun sa panawagan niya kung saan yung account niya tungkol dito. Kung malapit kayo sa lugar niya sa Salvacion, Iriga City. Dito lang, Zone 3, Salvacion, Iriga City. So dito yan sa Camarines Sur. So sana may malapit sa mga subscriber natin. So ayan, so yun guys, maraming salamat at maraming salamat kay sir. So guys, please follow, like, and subscribe. So para matuloy na yung ating inaasam-asam at pinakahihintay nyong paraffle pag umabot tayo ng 1,000 subscribers. So bye guys, thank you.